sa ano pa ganito, no? Yung mga nakita nyo ngayon, cement, ready-mix concrete, asphalt, steel bar, sheet piles, sand, and gravel. Pero marami pang iba, ito naman yung related sa mga buildings na tinatayo natin tulad ng mga school building. So, pintura, roofing, finishing, etc. Yon, kailangan din natin tignan yon. No? And we will come up with a report also very soon. And we will also bring that down. No? So, yan, ito naman yung sinasabi ni Pangulo na DepEd, DOH, ayan, pag-uusapan natin yan. Kasi marami sa mga pinapagawa ng DepEd at DOH, yan yung mga merong architectural finishes na ginagawa pa natin ngayon. Ito mostly kalye, tulay, no? Flood control, obviously, kasama dyan. No? So we will be working with the other agencies like DOTR and DA, no? And other infrastructure agencies para ibaba na rin yung kanilang mga prices of these materials. So with that, ano ang translation nito? Dahil nababa na natin itong semento, graba, asfalto, etc., etc. Ano ang translation nito sa dagdag na benepisyo para sa mga kababayan natin? At nag-estimate ang group nila Undersecretary Lara. Asfalto, additional 1,600 kilometers of roads pala ito. These are roads. Additional 1,600 kilometers of concrete road. Can you imagine? Dagdag na 1,600 na kilometro ng kalye yan. Dahilan sa pagbaba natin ng materyales. So you can just imagine, no, yung dami ng mga kalye nating madadaga pa kasama na ang mga farm-to-market roads dyan. Asfalto naman, 1,000 additional kilometers of asphalt ang pwede nating idagdag dyan. So yung mga baku-baku nating mga kalye dyan na nakikita natin all over the country, lalo na sa mga malalaking syudad natin tulad ng Metro Manila, Cebu, Davao, Bacolod, Iloilo, Baguio, 1,000 additional kilometers. And ang total monetary value nito, according to the group nila Yusek Lara, nila Yusek Nick, 60 billion in estimated total savings sa 2026 budget. Ang ini-estimate natin. So kaya sinabi ko, this is probably the single biggest reform ever sa DPWH na in-initiate ng ating Pangulo. Kasi hindi mo na pwedeng baguhin yan eh. Kahit na sino pang administrasyon, hindi na pwedeng baguhin yan. Kasi yan na yan, pinirmahan ko na ito nung Webes. Pinirmahan ko na ito nung Webes, no, bago magbakasyon. And we will give you copies of the signed documents based on the President's directive. Hindi na pwedeng mabago yan. Kasi ngayon, mag-a-adjust na lang yan to market levels. No, future DPWH secretaries, hindi na nila mababago yan. Unang-una siguro, mahiya naman sila kung baguhin nila yan. At ibalik nila ulit dun sa plus 70%, plus 50%, plus 30%. Hindi na yan. Ngayon lang yan. This is to me, the directive of the President to do this is probably the single biggest reform in the DPWH ever. And this would really do a lot, no, to curb corruption, but still maintain quality. John 4B, for example, no? Halimbawa, dun sa mga nakita nating mga proyekto sa Mindoro, no? 23,650 ang presyo ng asfalto per metric ton. Pero base sa nakita natin sa merkado, wala pang 6,000 pesos yun. 75% ang variance sa asfalto. So, on average, 50% ang average nito. At yan, makikita nyo. Bibigay namin po sa inyo ito. Pwede nyo na mga picture na at nakikita na ng mga kababayan natin to. Ganyang kalaki po
ang diferensya. Mapapansin nyo, bawat region, iba-iba naman talaga ang presyo. Iba-iba ang presyo eh. Kasi ibang source, may mga iba, mas madali, may mga iba, mas mahirap. Sa private sector, ganyan din. Bawat lugar, iba-iba din. Pero, makikita nyo, across the board, lahat mataas. Meron namang mga region, tulad ng Region 10, hindi ganong kataas. Ito yung ginagagay namin na green, na hindi ganong kataas, below 10%. No? Pero, makikita nyo, dito pa lang, sa asfalto, napakalaki na ng diferensya.